Kamusta mga Kapinoy Mo TV? Ngayon, hatid ko sa inyo ang isang kwentong puno ng tapang, pananampalataya, at pagmamahal, ang pelikulang One Night with the King na inilabas noong 2006. Ito'y batay sa kwento ni Queen Esther, isang simpleng babaeng Hudyo na, sa kabila ng panganib, tumindig para sa kanyang bayan. Isang kwento ng pag-asa at determinasyon na nagtuturo ng tiwala sa Diyos, sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa buhay. Talaga ngang may malaking aral na maiiwan sa atin ang kwentong ito, hindi lamang bilang individual, kundi para sa buong sangkatauhan. Ang pelikula ay naganap sa sinaunang Persya, partikular sa lungsod ng Susa, isang lugar na puno ng misteryo at kapangyarihan. Nagsimula ang lahat sa isang ingrandeng kapistahan na inihanda ni Haring Xerxes, isang hari na may malalim na sugat mula sa pagkamatay ng kanyang ama sa digmaan. Buong kanyang loob na ipaghiganti ito, at ipinatawag niya ang lahat ng tao sa buong kaharian para dumalo sa kapistahan bilang pagpapakita ng kanyang lakas. Sa kabila ng karangyaan ng kapistahan, si Hadassah, isang ulilang babaeng Hudyo, ay may isang simpleng pangarap lamang makarating sa banal na lupa, sa Jerusalem. Kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Jesse, naghahanda na silang umalis. Subalit, bago sila makaalis, napilitang dumaan sa kapistahan ng hari, kung saan nagsimula ang kanilang hindi inaasahang tadhana. Habang pinagmamasdan nila ang kapistahan, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa lugar nang ipatawag ng hari si Reyna Vashti, ang kanyang reyna. Hindi sumang-ayon si Reyna Vashti sa mga plano ng hari na pumasok sa digmaan. Para sa kanya, mas mahalaga ang kapayapaan at ang pagpapalago ng kanilang kaharian kaysa sa walang katapusang pakikipaglaban. Dahil dito, naglunsad siya ng sariling kapistahan bilang protesta. Nang siya ay ipatawag ni Haring Xerxes upang humarap sa kanyang mga general, tumanggi siyang sumunod. Matapang niyang ipinahayag, "Ako ang reyna at hindi ko ipapahiya ang aking sarili sa harap ng inyong lasing na konseho ng digmaan." Ang pagtanggi ni Vashti ay nagdulot ng malalim na sugat sa dangal ng hari. Isang malupit na desisyon ang ginawa, ipinayo sa kanya ng kanyang mga tagapayo na palayasin si Reyna Vashti mula sa trono at maghanap ng bagong reyna, isang mas karapat-dapat sa kanyang pag-ibig at respeto. Sa pagkakataong ito, lahat ng pinakamagagandang dalaga sa kaharian ng Susa ay dinala sa palasyo upang makipaglaban para sa koronang iniwan ni Reyna Vashti. Dito nagsisimula ang tunay na laban, hindi lang ng kagandahan, kundi ng talino at tapang. Si Hadassah, na ngayon ay binago ang kanyang pangalan sa Esther upang itago ang kanyang lahi, ay isa sa mga napili. Ngunit bago pa siya makapasok sa palasyo, binili ng kanyang pinsan na si Mordecai na huwag niyang sasabihin ang kanyang pagiging Hudyo, dahil alam nila ang panganib na dala ng kanilang lahi sa isang banyagang lupain. Sa loob ng palasyo, hindi lahat ng bagay ay kasingkinang ng mga diamante at alahas. Lahat ng mga babae ay sumasailalim sa matinding pagsasanay at pampaganda upang maging karapat-dapat harapin ang hari. Ngunit si Esther, na hindi lamang batid ang mga taktikang ito, ay nagpakita ng kakaibang talino at tapang na lalo pang nagpahanga kay Hegai, ang tagapag-alaga ng harem. Dahil sa kanyang likas na kabaitan at integridad, si Esther ang naging paborito ni Hegai. Isa sa mga pinakakapanapanabik na bahagi ng kwento ay ang gabi ng paghatol, ang gabi kung kailan ang bawat babae ay haharap sa hari. Bawat isa ay pinapayagang magdala ng anumang gusto mula sa harem upang mas mapansin ng hari. Ngunit si Esther, sa kanyang pagiging simple at matalino, ay nagtiwala lamang sa payo ni Hegai. Walang alahas, walang mga ingranding damit. Sa halip, ipinaalam niya ang kanyang puso sa hari sa pamamagitan ng kanyang mga salita at kwento, isang bagay na bihira sa loob ng maringal na palasyo. Isang gabi, ipinatawag siya ng hari upang magbasa ng kwento. Sa halip na sumunod lamang sa karaniwang binabasa, nagsimula siyang ikwento ang pag-ibig nina Jacob at Rachel mula sa lumang tipan. Habang nagbabasa si Esther, hindi niya alam na unti-unti nang nahuhulog ang loob ng hari sa kanya, hindi lamang dahil sa kanyang ganda, kundi dahil sa kanyang talino at tapang. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay hindi lamang nakabatay sa kasal, kundi sa isang mas malalim na koneksyon. Sa bawat pagdaan ng oras, lalo pang nahulog ang hari kay Esther.
Sa gabi ng kanilang One Night with the King, si Esther ang napili ni Haring Xerxes bilang kanyang bagong reyna, hindi dahil sa kayamanan o sa mga pampaganda, kundi dahil sa kanyang katapatan at pagiging totoo. Sa pagtatapos ng recap natin sa One Night with the King, makikita natin na ang tapang, tiwala, at pagmamahal ay walang hangganang kapangyarihan. Katulad ni Esther, bawat isa sa atin ay maaaring maging instrumento ng pagbabago at tagumpay, basta't magtiwala lamang tayo sa plano ng Diyos. Ang kwento ni Esther ay nagpapaalala sa atin na sa kahit anong laban ng buhay, may pag-asa, at may himalang naghihintay. Ang pelikulang ito ay hindi lamang kwento ng isang reyna, kundi kwento ng bawat isa sa atin na hinaharap ang mga pagsubok ng buhay. Ipinapaalala ng One Night with the King na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, laging may Diyos na handang gabayan tayo. Ang bawat desisyon at hakbang ng ating buhay ay may malaking epekto sa atin at sa mga tao sa paligid natin. Kaya't sa gitna ng mga hamon, tayo'y patuloy na magpakumbaba, manalangin, at manalig na ang plano ng Diyos ay higit sa lahat ng ating naisip. Kaya mga Kapinoy Motley, kung na-inspire kayo ng kwento ni Queen Esther, huwag kalimutang mag-comment at i-share ang inyong mga saloobin tungkol sa recap natin ng One Night with the King. Ano ang pinaka-nakapukaw sa inyo? Paano nakatulong ang kwento ni Esther sa inyong pananampalataya at buhay? Huwag din kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa mga kakilala niyo. Magsama-sama tayo sa ating advokasya ng inspirasyon at pananampalataya. Kita-kits muli dito sa Pinoy Mo TV.